Mommy Onyx, napatunayan ko sa aking sarili na totoo nga na mayroong mga aswang at mga elemento na hindi natin kauri, Mommy Onyx. Noon hindi ako naniniwala. Pero nakaharapan ko, Mommy Onyx, ang nilalang. At buti na lang nung panahon na iyon, Mommy Onyx, natagpuan ako ng isang kakilala ni Tito na nangangahoy nung panahon na iyon. At nakita nila akong nakabulagta, Mommy Onyx, sa gilid ng bangin, Mommy Onyx. Kunting-kunti na lang, mahuhulog na ako. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para itama ko ang dapat kong itamang pagkakamali. Kaya, aray, dito. Sakit. Ay, huwag ka munang gumalaw. Masakit talaga yan Munti ka na mahulog sa bangin Buti na lang at natagpuan ka ni Toto. Paano kung hindi nangahoy doon si Toto? Mamatay ka doon nang makain ka ng masamang mga kahayupan doon. May mga mababangis na mga hayop doon sa lugar kung saan ka nabagsak na nahulog ka Pero nagtataka ako sa sinabi mo. Abay, ang sabi mo nakita mo si Carol doon sa may batis. At paano nangyari iyon? Nakapagtataka. Anong itsura niya? Nagbago pa siya? Naging mature ba yung itsura niya? Magkwento ka. Anong nakausap mo ba? Oo, Tito. Nakausap ko siya. Nanghingi ako ng kapatawaran sa mga sinasabi ko sa kanya noon at pagtalikod ko sa kanya. Tinanong ko din kung tungkol sa anak namin. Pero ayaw niyang magsabi. Ayaw niyang ikwento sa akin kung anong ganap niya noon. Desperado na ako, Tito, dahil simula nung napanaginipan ko siya kagabi, hindi na ako pinapatulog ng aking konsensya. Tapos, nung mag-usap kami, bigla siyang natakot. Nung marinig niya ang isang malakas na boses at ibon na parang may pakpak na napakalaki. Tapos, nung tumingin ako sa likod ko o sa paligid, wala naman ako nakitang iba, kundi kami lang dalawa ang naroon. Tapos biglang may nagsalita sa likod ko. Yun daw yung asawa niya na ang pangalan ay Felipe. Nakapagtataka naman kung paano siya nakarating doon ng ganong kabilis. Pero nung magsagutan kami ng asawa niya, napikon o nagalit yata yun sa akin. Pinakita niya sa akin ang tunay niyang pagkatao. Kung anong klaseng tao yung pinakasalan ni Carol. Doon ko na pagtanto na isa pala itong aswang. Tito, isang aswang ang... nakita ko talaga, Tito, ang pagbabago ng kanyang anyo. At naging dalawa siya kaya ako tumakbo. Sa ikalawang pagkakataon, natakot uli ako. Kaya ako nahulog sa gilid ng bundok, Tito, kasi sa takot ko, baka lapain ako ng mabangis na aswang na yun. Tapos nung magising ako dito na sa bahay. Kaya sabihin mo sa akin dito kung paano nangyari na nakapag-asawa si Carol ng isang aswang. Ay, ayon sa chismis, ito ay chismis lang naman. Di ko alam kung totoo, pero parang totoo na rin. Kasi
noong malaman ng magulang ni Carol na siya ay nagdadalang tao, galit na galit ang mga magulang niya. Dahil alam mo naman na bantog na mangkukulam sa lugar na ito ang kanyang mga magulang noon. Dahil siguro ayaw kanyang mapahamak. Kaya nung oras daw na yon, sabi nung nagbalita sa akin, tumakbo daw si Carol sa Batis. At doon niya nakilala yung lalaki na ang pangalan ay Felipe na nakatira sa kabilang baryo. Siguro kung anong napag-usapan nila ni Felipe, siya ang hinarap doon sa magulang ni Carol na yun ang ama ng kanyang dinadala. Walang atubiling tinanggap ng mga magulang si Felipe at ikinasal sila kahit labag sa kalooban ni Carol na ikasal sila ni Felipe. Dahil ang akala daw ni Carol na kapag ipakilala ni Carol na si Felipe ang ama ay mananahimik na ang mga magulang niya. Ewan ko lang, yun ang nabalitaan ko dito. Hindi ko naman alam na nung iniwan mo si Carol, may iniwan ka palang binhi sa tiyan niya. Kung alam ko lang ay ako na mismo ang humarap sa magulang ni Carol at sabihin ko ikaw ang ama. Pero nalaman ko na lang iyan sa mga chismis nung maipanganak ni Carol ang bata. Dahil kamukhang-kamukha mo daw. Pero buong puso daw itong tinanggap ni Felipe at ginawang tunay niyang anak. Ngayon ay hayaan mo na sila. Hayaan mo na silang mamuhay ng payapa. Ang buong akala ko kasi nagpakalayo-layo na sila ay bumalik pala sila dito sa baryo natin at dito manirahan. Maraming mga taong galit sa kanila pero wala silang mapapatunayan na totoong aswang nga si Felipe at ang pamilya nito. Pero ngayon na sinabi mo ay talagang nagpakatotoo na sila nga ay aswang. Pero hayaan mo na. Nanahimik naman silang mamuhay at sinalba nila ni Felipe at ang pamilya ni Felipe ang pamilya ni Carol para hindi maging kahiya-hiya ang sinapit nito. Kaya magpasalamat ka na lang. Kahit papaano ay sinalo ng isang tao. Ang supposed of ay responsibilidad mo. Naintindihan mo ba ako? Hayaan mo na silang mamuhay ng payapa. Huwag mo na lang isipin kasi total sa pagkakaalam ko ay gusto mong ipalaglag yung bata. Para saan pa na hinahabol-habol at hinahanap-hanap mo yon? Nagbigay ka lang ng gulo sa pamilya ni Carol. Hayaan mo na silang manahimik. Hayaan mo na silang mamuhay. Ikaw, ipagpatuloy mo yung buhay mo. Kung makahanap ka ng ibang babae na mamahalin mo at iharap sa altar, okay na rin yun at manahimik ka na rin sa buhay mo kasama ng babae kung sinong magustuhan mo. Paano ka man naman makakahanap? Lahat ng babaeng magmahal sa'yo o magkagusto sa'yo o niligawan mo, pagkatapos mong paglaruan tumatakbo ka. Ay nako, kawawa talaga yung mga babaeng napaglaruan mo lang. Kailan ka ba titino ha? Tingnan mo. Ayan ang sinapit mo ngayon. Ay, Jeffrey, ano bang talagang balak mo sa sarili mo? Kailan ka ba siseryoso at titino? Mag-settle down ka na. Ay, Tito,
Sa tanang buhay ko, Tito, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Nandun yung eagerness ko, Tito, na makita yung anak ko. Kahit makita ko lang siya. Gusto ko lang siyang masilayan kahit hindi ako magpapakita sa kanya. Gusto ko sanang puntahan yung bahay ni Carol. Makita at masilayan ko man lang ang anak ko. Paano ko kaya yun gawin, Tito? Ay, nako. Wag na. Wag mo nang disturbuhin yung pamilya nila. Ayan na ba ang sabi ko sa iyo, Jeffrey? Hindi ka titigilan ng aswang na yan. Hanggat hindi ka umaalis sa lugar na ito. Ikaw ang unang nang disturbo sa kanila kaya hindi ka niya tatantanan. Manahimik ka na kasi. Tinalikuran mo na silang minsan, kaya hayaan mo na. Tingnan mo, ginalit mo siya. Ay nako, tigas ng ulo mo kasi. Tito, anong gagawin ko? Siya yan, si Felipe, ang asawa ni Carol. Binabalikan niya ako dito, Tito. Tutulungan niyo po ako. Itago niyo po ako, Tito. Tito. Huwag kang mag-alala. May pangontra ang bahay na ito. Pinapalibutan ko to ng mga pangontra para sa aswang at sa mga masasamang elemento. Pero, Tito, baka hindi ako tatantanan ng hayop na yan. Aswang na yan, Tito. Baka hindi niya ako titigil hanggat hindi niya ako napapapatay. Ano po bang dapat kong gawin, Tito? Huwag kang mangamba. Sandali lang. Kukuha ako ng itak. Kakausapin ko. Sandali. Buksan ko yung bintana. Tito! Isarado mo yan! Nasa labas ang Paano ka mga napunta aswang! dyan? Bilis!